May isang 20-year-old na babae, a true story, in 1978, matagal na, nangako siya sa kanyang ina na bawat gabi bago matulog, magdorosaryo siya. Isang gabi, January yata yun, biglang may pumasok sa kanyang, nasa dormitoryo siya, may pumasok na isang mama na may hawak na dugoang kutsilyo, At papatayin na siya, Biglang may isang puwersa na dumating, na bumato sa mamamang iyan, at nabitawan yung kutsilyo, at siya'y tumakbo lumabas. Yung babae, siyempre, na-shock, shock na shock. Sabi niya, wala akong gustong kausapin kundi isang pare. May isang pare dumating, at kinausap niya at kinuwento ng babae, yung 20-year-old girl, kung ano nangyari. Sabi niya, may isang puwersa na hindi ko maintindihan. So talagang hindi siya makasalita. Takot na takot siya. Tanang nanginginig sa takot. Of course, understandable. Many years after, itong pare na to tinawag may isang tumawag sa kulungan, isang lalaki na nasa kanyang deathbed, cilia electrica, i-electrocute na siya, At tinawag yung pare, bago siya patayin, sabi niya, nakumpisal siya, sabi niya, isa siyang serial killer, ang pangalan si Ted Bundy, sa Amerika to, So, kinuwento niya, sabi niya, ang dami-dami niyang pinatay. Ang dami-dami niyang pinatay. Pero nung gabi na yon, hindi ko maintindihan ano nangyari. Bakit yung araw na yon, nung gabi na yon, may diferensya siya, psychopath, serial killer. At sabi niya, nung gabi na yon, papatayin ko itong babaeng to sana. Biglang may isang puwersa na may isang puwersa, hindi niya maintindihan, hindi niya manuban, hindi niya ma-explain. May isang puwersa, bumoto sa kanya at bumalagta siya, pati yung kanyang kutsilyo, natangay sa kanyang kamay, at patakbo siya lumabas at tumakas. Hindi niya maunawaan hanggang ngayon ano nangyari. So imagine, yung pari na yan, pinagdugto niya yung dalawang kwento, di ba? Sabi niya, wow! You see the power of the Holy Rosary, how it will protect us. It may not happen in this dramatic fashion. We may not know or understand. Pero it confirms the power of prayer, the protection of prayer, especially of our Blessed Mother. The power of the Holy Rosary, as the month of the Holy Rosary is about to end in a few days. The holy month of the Blessed Mother's intercession. Bakit ko kinakwento to? Ang ebanghelyo natin nagsimula sa trahedya. May dalawang trahedya. Isa, pinapatay ni Pilato, pinapatay yung mga tao. At yung isa, may isang isang tore na gumuho at may namatay. Bakit namatay, di ba? Mabubuting tao naman ito, Yung iba, bakit? Maraming trahedya nangyayari sa ating buhay. Biglang nahulog yung tore, biglang pinapatay dahil sa religious reasons. Whatever reason this is, ang trahedya nangyayari hindi lang naman sa masasama, pati sa mabuti. Tragedy happens to all of us. It does not spare all of us. It does not spare one. It happens to the good and the bad. Kaya kung may mangyari sa atin, naku, baka pinaparusahan ako kasi, whatever reason that is. Pinarurusahan tayo, it happens. Things happen. We will not understand. Kaya pag dumating ang trahedya, malupit ang trahedya. Pero mas malupit pag hindi tayo nagsisi. Yun ang ebanghelya. Yun ang sinasabi sa ebanghelyo. The biggest tragedy in both two instances of the true tragedies that happened in the story, hindi dahil sa trahedya, kundi ito yung mga pagkakataon para tayo magbalik loob. Tapos, pagkatapos ng kwento ng dalawang trahedya, may isang kwento pa ulit sa Ebanghelyo tungkol sa hardinero, na may isang puno, hindi naman nagbubunga, sabi nung hardinero, at alisin na yan, pampasikip lang yan dito sa lupang ibabaw. Sabi ng hardinero,
One more chance, please. Huwag mo muna tanggalin yung puno. Huwag mo muna putulin yung puno. Bigyan pa natin ng pagkakataon. Lahat tayo, hindi nga tayo serial killer katulad ni Ted Bundy, pero meron tayong second chance lagi. Let us not miss that second chance. We are all given a chance, especially on our deathbeds. Please take the chance. May kumpisal para tayo magbalik loob. Sana, the biggest tragedy is not the tragedy itself. The biggest tragedy is not going to confession. At aminin yung ating kasalanan at magsisi. Huwag na natin hintayin pa sa huling sandali na tayo ay magbalik loob. We are always given a second chance. Not only a second chance, but many endless second chances. Let us take advantage. Let us thank God for His love and His mercy for the many, many chances He has given us. We thank our Blessed Mother who continues to guide us, to protect us, and go through life with our second chances. Salamat sa Diyos.